Para po sa ating sunod na awitin, awitin po natin ang Seek Ye First, the Kingdom of God. Para po sa ating opening song, let's sing our theme song, Ang Panahon Malapit Na. Akin po ang inayayahan ng lahat na tumayo po. Tayo po tayo. Tayo po ay sumabay sa ating awit. Sa buhay mo ngayon, ikaw ay magsikap na pumanan.
Inanyayahan ko po na tayo po ay lumuhod sa ating panalangin. Ama naming banal, nandiyan ka po sa taas-taasan ng mga langit. Pinupuri ka po namin, tinadakila. Panginoon, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang pagkakasala, sa isip, salita at sa gawa, lihim man po ito o hayag. Nagkapasalamat din po kami, Panginoon, sa buong araw, sa aming mga pinuntahan, sa aming mga nilakaran. Nagpasalamat po kami na inyo po kami iningatan at nagkita-kita po muli kami ngayong gabi. Nagpasalamat din po kami, Panginoon, sa inyong blessings na patuloy niyong pinagkakaloob sa bawat pamilya po namin at sa mga individual blessings po na pinibigay niyo patuloy sa amin. Dalangin po namin ngayong gabi sa aming patuloy na pag-aaral. Ikaw po nawa ang siyang patuloy na mag-ingat at manguna sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin na bigyan niyo po kami ng makalangit na kalaman at karunungan na sa ganon ay maintindihan po namin lahat ng aming mapapakinggan at amin po itong maisa puso. Dalangin din po namin ang mga papunta pa lamang. Guide niyo po sila, Panginoon. Makarating po sila dito ng ligtas at makasama rin po namin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagdinig naming madalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sa muli ay magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, at sa lahat po ng ating mga kaibigan na patuloy na kasama natin ngayong gabi sa ating pong panglimang gabi ng ating pong seminar sa pag-aaral ng banal na kasulatan. At kumusta kayo? At sana ay matapos natin ang hanggang sa Biyernes ng gabi at sa Sabado tayo po ay sama-sama dito upang tayo po ay lalo na pagpalain ng Panginoon sa atin pong patuloy na pag-aaral. Okay, so ngayong gabi sa atin pong pagsisimula, narito po ang mga may bahagi na akin pong ipapakilala sa inyo. Ang ating monitoring screen, Sister Alyssa Mascardo. Then, ang ating chorister, Sister Luna Salazar. At ang ating opening prayer, Sister Alchin Mascardo. At ganun din, ng inyo pong presider, Brother Ronnie Ranes. At ngayong gabi, ang atin pong mag-awit sa atin pong special song sa atin bago natin mapapakinggan ang ating magbibigay sa atin ng lecture tungkol sa ating kalusugan ay si Sister Alyssa and Alvin Mascardo, magkakapatid. Pagkatapos ay atin pong mapakinggan ang ating health lecturer ngayong gabi. Walang iba kundi si Sister Maygela Caronia. Yan. So, pakinggan po natin lahat po ng atin pong maririnig sa atin pong idea sa kalusugan upang atin po itong mai-apply sa atin pong pamumuhay. Okay. So ngayon ay atin pong ibibigay ang panahon sa atin pong mag-awit. Ngayon, gusto pong ibibigay na rin ang atin pong pagkatapos ng ating health lecture, papasok kaagad ang ating para sa ating special song, si Brother Albino Mascardo. Yung atin pong kilala ito, yung tagapagsalita natin sa 3 gabi na nakalipas. Siya po ang magbibigay sa atin ng mensahe ng awit. Pagkatapos ay susundan po ito ng atin pong tagapagsalita, ay si Brother Arnold Villanisa. So tatapusin po ito sa pamagitan ng ating closing song, ating theme song, at panalangin sa ating speaker. So atin pong ibigay sa panahon ang atin pong dalawang kabataang mag-awit.
Buhay ko'y kasing dilim ng gabi. Ito'y paliliwanagin ng kabutihan mo. At kahit bago pa maisip ang magsisi, kasalanan ko'y nilimot mo ng sarili mong dugo. Binuksan muli ang puso at aking nakita ang pag-ibig na napakahiwaga. Kaya narito ako ngayon, bumabalik sa'yo, alibughang anak na pilit na nagbabago. Bawat segundo, minuto, oras at araw, ikaw ang nais makasama upang di na maligaw. Ikaw ang tubig na buhay sa kaluluwang nauuhaw. Sa aking puso ang nag-iisang segundo, minuto, oras at araw, ikaw ang nais makasama upang di na maligaw. Ikaw ang tubig na buhay sa kaluluwang nauuhaw. Sa aking puso ang nag-iisang tanglaw. Sa aking puso ang nag-iisang Hello po, magandang gabi po sa ating lahat.
Sabi? So, kumusta po kayo? Ano po yung nararamdaman nyo ngayon? Ano po? Excited? Ikaw po, ma'am, ano pong nararamdaman nyo ngayon? Excited din po. Excited. Bakit po kayo excited? Kasi may bagong matutunan. Nice, may bago tayong matutunan. So, sana po may matutunan po tayo ngayong gabi. Okay, so, sa tingin niyo po, ano po yung pag-uusapan natin ngayon? Wala ba pong idea? So, ito po ang ating tatalakayin ngayon about mental health. So, ano nga po ba yung mental health? May idea po ba kayo kung ano po yung mental health? Or ano po yung pumapasok sa isip nyo pag nababanggit or nababasa nyo po yung word na mental health? Stress. Ano ba po? Pang sariling kalusugan. Pang sariling kalusugan, tama po. Ikaw po ate, ano pong naiisip mo pag nababasa mo yung mental health? Ikaw kuya. May naisip po ba kayo? Happy po, ganun. Happy. Okay. Kasi part siya ng ating emotion, di ba? Or nafe-feel natin. Happiness. Kayo po, auntie, ano po yung naiisip nyo? Yung sanity ng sanity natin. Ating mind. Okay. Ikaw, kuya. So, si ano po, si ma'am? Depression po. Okay. So, lahat po ng nabanggit ninyo ay tama. So, yung mental health po o kalusugang pangkaisipan, ang sabi po sa DOH ng Cordillera Center of Health Development, ito ay mahalaga sa ating pangkabuuan individual na magtrabaho, mag-isip, makaramdam at mabuhay. So, yan po. So, bago po tayo mag-start, dahil tinanong ko na po kayo at narinig ko yung mga boses ninyo, gusto ko naman po na dyan lang po sa upuan nyo ay pakiramdaman niyo po yung sarili niyo kung ano na-feel niyo ngayon. At saka, may magpa-flash po ako ng mga tanong sa screen at gusto ko pong sagutin niyo po sa isip niyo lang. Okay? 5 question lang naman po siya. Okay, number 1, nagiging masaya ako kapag, sa isip niyo lang po, sagot. Okay na po. Okay na. Pangalawa, nakakaramdam ako ng lungkot kapag, okay. Number 3, nakakaramdam ako ng galit tuwing, okay na po. Naiirita ako kapag, and lastly po, napapagod ako kapag, yun. So, bakit ko po kayo tinanong ng mga ganyang bagay? So, yun po is part ng pagiging self-aware natin. So, nagiging aware tayo sa kung anong nararamdaman natin. Di pa po usually, hindi naman natin siya nasasabi sa atin na ganun agad. Parang more on, nafe-feel lang talaga natin siya. Hindi natin siya agad naniname kung ano po yung nararamdaman natin. So, meron po ditong feelings of will. Hindi siya ma-zoom. So, yung feelings of will po, ito ay create ni Dr. Gloria. It can help us pinpoint our feelings and describe them in greater detail. So, marami pong emotions, marami po tayong feelings, di ba? Nakaka-overwhelm siyang tignan, parang, saan ako dyan ngayon? Parang naisip natin ganyan. Ang daming kulay, ang daming pangalan. So ngayon, para po hindi tayo ma-overwhelm, ang gagawin po natin is, ganyan lang muna. Diyan lang muna tayo mag-focus. So yung mental health po kasi, marami siyang part, parang hindi ko rin po, yung una, hindi ko po alam kung ano ba yung magiging topic natin ngayong gabi. Ang lawak-lawak po niya. So, ito po yung naisip kong pag-focusan natin, kasi nga dahil nga marami siya, at lahat tayo nakakaramdam nito, at lahat tayo ay nafe-feel yung mga ganitong bagay. So, yung notions of will, meron ditong, ano yung color yellow po? Happy. Sino po yung masaya ngayon? Okay, masaya po tayo ngayon. Praise God. So, yung pagiging happy, kaya tayo nagiging happy is, pwede tayong dahil kontento tayo sa kung anong meron tayo ngayon, nakakaramdam tayo ng kaligayahan, nagiging proud tayo sa sarili natin, o kaya sa ibang tao. So, sa surprise naman po, nagugulat tayo, o kaya
nakukonfuse tayo sa mga bagay. Sa sad, bakit tayo nakakaramdam ng sad? Dahil lonely tayo? Or depression? Or na-feel tayo ng guilty? Or nakakaramdam tayo ng hiya? So disgust naman po, helpless, frightened. Tapos po sa angry, nakakaramdam po tayo ng frustration or inis or galit katulad po ng tinanong ko sa inyo kanina. So, yan. So sabi, sino pong pwedeng magbasa? Ate, ikaw, pwede pong magbasa. Mental health is just important as your physical health. Thank you. So ang sabi po is, yung mental health daw po is as important as your physical health. So ano po yung mga naging topic nyo last night? So balita ko po, nagkaroon po kayo ng topic about sa heat. Tama po ba? Sa heat? Sa food? And kagabi po ano? About sa rest. Okay, so ngayon, dahil kasing importante din po ang physical health natin, yung mental health, yun po yung ating pag-uusapan. Okay? Nakakasunod po? Okay? Okay po. So ngayon, dahil nakaka-overwhelm yung dami nating feelings, meron tayong guide kung paano ba natin malalaman kung ano yung nafe-feel natin ngayon. So ngayon po, nakakita po ako ng isang blog lang siya sa website. Tapos napaka-simple niya lang. So yan po yung tatry nating talakayan ngayong gabi. Then sabi po dito, to sit with your feelings means to allow yourself to fully, pag sinabing fully, buo po na papakiramdam natin yung emotion na yon without immediately reacting to it, na hindi agad tayo magre-react sa mga bagay. So mahirap po siyang gawin kahit ako. Nahihirapan po akong gawin yon, lalo na pag naiinis ako. Talagang, pero hindi. Ngayon, paano ba natin siya maiiwasan? May mga step po tayo. So ang sabi, avoiding it or judging it. Without immediately reacting to it, avoiding it, or judging it. Instead of numbing it out, distracting or pushing through, you pause. So, pag nakaramdam po tayo ng galit, mag-pause po muna tayo. Like, halimbawa, yung anak mo, nabasag niya yung vase niyo sa bahay. Siyempre, makagalit ka po. Halimbawa, mahal po yung vase na yun. Kaya kailangan po mag-pause po muna tayo bago natin sila mapalo. Ganun. So, dapat iwasan po natin mapalo natin sila. So, sabi doon, we avoid emotions by, dito po kasi, dahil minsan kung nahihirapan tayong malaman kung ano yung nafe-feel natin, hindi po natin minsan namamalayan na ina-avoid pala natin or iniiwasan natin yung mga pakiramdam na yon. So, number 1 po is distracting ourselves. Halimbawa, may iniisip ka na project na lang. Sa project, iniisip mo yon tapos kinakabahan kang simulan, paano ba yun? Kasi nga, ang dami niya. So una, ang gagawin, we distract ourselves. Ay, mag-scroll muna ako sa social media, okay lang yan, may oras pa naman. O kaya, na-stress ka, kumain ka, nag-stress eating ka. At saka yung social media, yung tinatawag na doom scrolling. So nag-scroll lang tayo habang nakahiga hanggang di na natin namamalayan yung oras. Minsan 8 hours na pala tayong nakahiga. So yun po, yung pag-avoid natin sa emotions. Number 2, suppressing what we feel by pretending everything is fine. So tinanong ka ng kaibigan mo, kumusta ka na? Okay lang. Pero okay lang daw, pero nakaganyan siya. Okay ba talaga yun? Di ba parang may mali. Ganun. So number 3, overthinking instead of feeling, intellectualizing or problem solving rather than processing emotions. Ano pa ba pwedeng maging example dito? So, halimbawa may isang bagay na nangyari sa inyo, tapos ini-overthink mo siya. Hanggang sa hindi ka na lang nakausad kasi iniisip mo pa rin, wala kang ginawang bagay para ma-solve yung isang problema. Okay? So, yun po. Hindi po na-process yung emotion. So, hanggang minsan nagpapatong-patong na siya, nahihirapan po tayong makausad. Okay? So, ito pa, dami pa pala, 3. So, ano yung pang-4? Procrastinating or putting things off to avoid the feelings that come with them. So, parang katulad lang din po siya ng una kong example. Halimbawa po may project, nagpo-procrastinate na,
ay, may reporting pa pala ako mamaya. Pero maglinis muna ako. Mamaya na yan. At least yung paglilinis is nakaka-help din naman. So yun, isa po yun siya sa mga bagay na yun. Number 5, helping others too much to avoid looking inward. Parang dito, possible po dito banda is nauubos na yung sarili natin, kakabigay sa iba. Kasi nga parang, ay, okay lang to, at least nakatulong ako. Pero yung sarili po ba natin, natutulungan natin? Okay? So number 6, blaming others instead of facing our own emotional discomfort. Ikaw kasi, kung hindi mo na ano yan, edi sana ganito tayo ngayon. Yun. Yun po ay pang-anim. Consequence of avoidance. Sabi po ng research shows that emotional avoidance is linked to worse mental health outcomes. And studies have found that people who suppress their emotions experience increased physiological arousal, higher levels of depression and anxiety, and greater difficulty in relationships. So ano po ba yung pwedeng maging example dito? So una, halimbawa, may kapatid ka, tapos tinatanong ka lang saglit na, ate, ano yung ganito? Ay, huwag mo ko kausapin. Ganon, parang wala naman siyang ginagawa sa'yo, pero grabe yung reaction natin. So isa rin po yun sa physiological arousal na nangyayari sa atin. Ay, wait lang pala. So, dito po sa... Ay. So, yung consequence po ng avoidance, sabi rin po pala, when we don't sit with our feelings, those emotions don't disappear. They linger. So, tumatagal lang siya sa atin pag hindi natin napaprocess. Halimbawa, may galit ka sa isang tao na yun, matagal na panahon na, 13 years na, nandito pa rin yung galit mo. Pero wala naman siyang ginagawa sa'yo. Ganun. So, they linger in the body and show up in other ways. Halimbawa, wala namang kinalaman yung nangyari, pero parang doon mo nalabas yung galit mo. Nag-displease ka, yun, halimbawa, may nangyari sa work mo, tapos nalabas mo yung galit mo doon sa anak mo. Ganun po. Pwede po siyang mag-ano. At saka, pwede rin po siyang mag-cause ng stress, ng burnout, ng anxiety, or any other mental issues. So ito po yung steps kung paano po tayo mag-practice, kung paano po natin sisimula mag-practice. And yung pag-practice po na to is, mas maganda siya kung araw-arawin po nating i-practice sa ating sarili. So meron po tayong, ilan po? 5. Okay, 5. So yung una po is, pause and breathe. Number 2 is, identify the feeling. Number 3 is, notice the physical sensation. And number 4 is, allow the feeling to exist. And number 5, offer yourself compassion. So pause and breathe po. Ito po yung katulad ng sinabi ko kanina na kapag nabuhos or nabasag ng anak mo yung vase, una mag-slow down po muna tayo. Try natin hindi agad mag-react. Kasi pag nag-react tayo, possible na hindi magiging maganda yung magagawa mo, magiging action mo doon. So una, sabi daw po dito, take deep breath to ground yourself. Hinga po muna tayo ng malalim. Yan, sir. Hinga po muna tayo ng malalim. So, kasi breathing connects you to the present moment. Pag naghinga tayo ng malalim, nandito tayo ngayon. Nakaupo dyan. Okay? So, gusto niyo po bang matry? Maghinga ng malalim. So, ngayon po, try natin maghinga ng malalim. Kahit saglit lang. Okay? Kahit saglit lang po. So, pikit po tayo. Pikit tayong lahat. Pikit po. So, ngayon, inhale. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. Inhale. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. Inhale. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. Okay. Number 2. Identify the feeling. Katulad po ng sa feelings of will kanina, mas maganda na na-identify or nalalaman natin kung ano ba yung nafe-feel natin ngayon. Masaya ba ako? Naiinis ba ako ngayon? Nalulungkot ba ako? So yan po. Sabi, try to name more specific feeling kung disappointed, ganyan. So the more precise you are, the more you can begin to understand the underlying causes of your emotional response. Yan.
Yan, pwede ba minsan dumadating tayo sa point sa buhay natin na parang, ano ba to? Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko ngayon. Tapos, may time pa na parang wala kang masabihan kaagad o kaya mag-isa ka lang doon. Ganyan. So, magulo siya. Kung i-ano natin sa presentation is, magulo siya. Parang, ang daming nangyayari dyan. So, kapag halimbawa daw po na-try na nating i-name, isa-isa na siyang mapupunta sa mga, halimbawa, color. Sa fear, anong color ba yan? Orange? Yan. Halimbawa, nakakaramdam ka ng takot. Ay, okay. Takot pala yung nararamdaman ko ngayon. So, dyan na siya sa tabi. Pangalawa, nakaramdam ka na safe ka. Okay, magiging safe ka. And pangatlo yung joy and so on. Ganyan. So, mas naiintindihan po natin agad at mas nauunawaan po natin ng ating sarili. Number 4 ba? Notice the physical sensation. So, every emotion shows up somewhere in your body. So, ask yourself, where am I feeling this? So, manonotice mo minsan kapag nakakaramdam ka ng something sa iyong sarili, mapapansin mo magkakaroon ka ng tension sa iyong jaw at saka sa inyong shoulder. Parang ang sikip dito, ganun. So, minsan nakakaramdam din tayo na parang may bumabara sa ating lalamunan na hindi natin alam kung bakit. Ano ba yun? Saan ba yun nanggaling? Wala naman akong kinain ng candy. Tapos, number 3, parang butterflies in your stomach. Anong klase ba yan? Yun. So, number 4 is, nakakaramdam tayo ng bigat sa ating dibdib. Nakakaramdam po ba kayo ng gano'n na hindi nyo naman alam kung saan siya nanggagaling? So, yan. So, maganda rin po na ma-notice or ma-observe natin sa ating sarili kung saan ba nanggagaling or saan ba nagmamanifest yung mga ganitong pakiramdam sa ating katawan. Okay? So, number 5, allow the feeling to exist. Instead of judging the emotion or trying to push it away, observe it from a distance. So, observe po natin yung ating sarili. I am noticing that I am feeling, nakaka-feel ako ng ganito, so okay lang to maramdaman. Okay lang to na hindi ko agad i-solve. Okay lang to na magkaroon muna ako ng space sa aking sarili na sasabihin ko sa sarili ko na okay lang yan, okay lang maka-feel ng ganito, okay lang na maka-feel ako ng ines or galit. Okay? Mas i-embrace po natin yun. Kasi yun nga po katulad po na sinabi ko kanina, pag hindi natin siya na-embrace, magmamanifest siya or lalabas siya sa ibang paraan na parang hindi na siya healthy. Hindi na healthy way yung paglabas natin ng inis, ng galit, ganun. So, yun. Ay, pang-ilan to? Pang-4 po. Pang-5. Offer yourself compassion. So, self-compassion, quiet self-judgment, and self-validation gives your feeling the space they need to be heard. Kapag nagkaroon daw po ng difficult emotion, try saying, may sense tong nafe-feel ko ngayon. Okay, ibig sabihin po na may pinanggagalingan yung inis mo, may pinanggagalingan yung galit mo, yung lungkot mo, or yung saya mo. Okay? So this is what I'm feeling right now. Okay lang na ma-feel ko yun. Okay lang po yun. So, ito po, nakita ko po siya sa Facebook. So, screenshot ko siya. Matagal na siya sa phone ko, tapos siguro ito na rin yung time na ma-share ko siya sa iba. So, ang sabi po dito is, a large part of self-awareness is being able to separate your identity from your emotions. There's a space between who you are and what you feel. Okay? You are not angry, you feel angry. Okay? You feel. Nakakaramdam ka ng galit. Okay, yung galit, nararamdaman lang yan siya. So what happens when you start sitting with your feelings? So, halimbawa, tinry po natin at ginawa po natin yung 5 steps na yon. Ano nga po yung 5 steps? Pause and breathe. Pangalawa, saan? Yan. Identify the feeling. Number 3, notice the physical sensation. Number 4, allow the feeling to exist. And number 5, offer yourself self-compassion. Okay. So what happens when you start sitting with your feelings? Halimbawa po, nagawa na natin yung 5 yun. Wow! Pag nagawa po natin yun, parang sarap sa pakiramdam and isang achievement po yun. Kahit na hindi nakikita ng iba, pero nagawa natin sa sarili is very, very, very little achievement na po yun sa atin. So number 1, kapag na-try po natin gawin yun, we become less reactive and more grounded. Parang pag may nangyaring hindi tumugma sa gusto mong plano, hindi ka na yung
nagre-react ka agad, parang mas nagiging grounded ka na ay okay, okay lang yan, may next time pa naman, ganon. So yung number 2, you develop greater emotional clarity. So parang, ay okay, alam ko yung na-feel ko ngayon. Disappointed ako, pero sige lang, itatry ko tong i-process. Number 3, you improve your mental health by reducing long-term stress. So kapag po na-process natin yung isang bagay ngayon, hindi na po siya magiging long-term. Kasi po, na-avoid na po natin siya. Hindi na tayo mas-stress pa ng sobrang tagal. Okay? So number 4, you build a stronger connection to your inner world and needs. So halimbawa, nakaka-feel ka ng lungkot, na-identify mo na sa sarili mo na, ay okay, kailangan ko lang pala ngayon ng pagkain na gusto kong kainin. Ganon. So, yun, mas nabibigay mo na yung needs mo para sa sarili mo. And of course, yung pinaka-important din sa lahat is you begin to understand the patterns. Uy, kapag ganito pala yung nangyari sa akin, ito yung magiging reaction ko. Ay, ito pala yung magiging reaction ko kapag ito yung sinabi niya sa akin. Okay? Nakakasunod po? Okay po. So, reminders. May reminders po tayo, dalawa lang. Dalawa. So, number 1, it's also important to remember that this is a practice. Katulad nga po na sinabi ko kanina, it's everyday. Everyday po natin siyang itry gawin. Okay? So, practice po talaga siya. Mahirap talaga siya as in. Siguro po yung kung sa akin, siguro buong high school ko yung practice yun hanggang ngayon. Mahirap pa rin talaga siya. Hindi talaga siya magiging perfect kasi iba-iba rin po talaga yung magiging level ng emotion natin. Hindi naman tayo laging masaya lang. Hindi lang naman tayo mag-stay na malungkot lang tayo. So, iba-iba. And yun po yung kahalagahan ng number 5 na naintindihan po natin kung ano po yung nagiging pattern natin. Okay po? So, number 2, it's about creating just enough distance to observe and process them in a healthy way. So, kapag naintindihan na po natin yung ating sarili, nagkakaroon po tayo ng observation at saka napaprocess na po natin yung mga emotions natin in a healthy way. Okay po. Mahirap po talaga siya, as in. Pero kung ready po tayo and accept natin sa sarili natin yon na gusto nating intindihin pa yung sarili natin, why not? Gawin po natin, okay? So, ang sabi din po is, sitting with your feelings is an act of strength. Okay, strength po siya. Okay lang na makaramdam ka na malungkot ka, hindi ka kagad mahina. It helps you stop running from yourself and start reconnecting with who you are underneath the noise. So, ang sabi din po is, in quietness and trust shall be your strength. Sabi po doon sa Bible ng Isaiah 30 verse 15. And syempre po, may mga bagay din po talaga na mahirap i-process at let this be our reminder that we are not alone. Nandiyan po yung friends natin, yung mga friends natin na papagkatiwalaan po natin ang ating mga, ang tawag dyan, mga kahinaan. Tsaka yung mga family natin. Kayo po, depende po sa inyo kung sino yun at kayo lang din po nakakaalam kung sino at yun, kung sino sila. So, we are not alone po and ito po ay ngayong gabi is reminder din na nandiyan din po si God para sa atin, para mag-connect tayo sa Kanya. So ngayong gabi po na nakakonect tayo sa ating mga sarili, and I hope na may natutunan din po tayo kahit konti lang. Pero mas maganda syempre yung lahat. So kung ano man po yung maging reminder nyo, maging dito na reminder, I pray that kahit paunti-unti po ang practice po natin. And yun, dahil po naka-connect na tayo sa ating mga sarili, it's our time din po to connect to God. So let's pray and read these words just like connecting to ourselves. Kasi sa Kanya po, mayroong clarity, acceptance, guidance, and also yung pagmamahal po ng Diyos sa atin ay hindi po natatapos at nawawala. Yun lang po at maraming salamat. God bless us all po.
Hello, mic test. Narito ako, Panginoon, nag-isa na lulumbay. Di batid aking gagawin, ko'y lito sa aking buhay. Ang bukas ay hindi ko alam, di rin alam ang gagawin ngayon. Ang kailangan ko'y kaagapay sa paglimot ng kahapon. Maging madilim man ang gabi ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Ano man ang gumugulo sa isip mo, Diyos lang ang tanging kandigan mo. Kaibigan ko, huwag malumbay, kahit ika'y nag-isa. Ano man ang iyong nakaraan, huwag na itong isipin pa. Ang bukas ay hindi mo alam, ngunit di ka dapat mangangamba. Di ka niya pababayaan, iaalay ang lahat sa Kanya. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo.
Magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal po naming mga kaibigan, at gano'n din po sa aming pong mga kapatid. Sa ating pong district pastor, mga pastors po natin, tayo po ay dinalaw. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat sa Brother June. Nagmensahe po doon, mga kaibigan at mga kapatid po namin, magtiwala sa ating pong Panginoon. Kagabi, ang topiko po natin patungkol po sa kautusan ng Sabat. At nalaman din po natin, mga kaibigan, na mayroong tanda ang bayan ng Diyos simula doon sa paglalang hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hanggang doon sa bagong langit at bagong lupa, mararanasan natin ang pag-ibig ng Panginoon, kanyang ibinigay ang Sabat. Walang iba kundi ang Sabat. Ngayong gabi, alam ko po sa mga kapatiran po natin, naranasan na po itong topiko na ito. Pero ngayong gabi, mararanasan natin na ang topiko na to ay paghahanda bilang pagkilala natin at pagtanggap natin sa ating pong Panginoong Hesukristo. Ang sabi po dito, ang pahayag sa bagong buhay para sa bagong millennium. Pag sinabi nating millennium, mga kaibigan at mga kapatid, ang millennium, ito po yung 100,000 taon na mararanasan ng mga banal na maliligtas sa pagdating ng ating Panginoon. Pag sinabi nating millennium, 1,000 taon, ito po yung pagpapaliwanag ng Biblia. Mayroon pong isang nag-a-apply ng trabaho. Malamang nararanasan din po natin na kapag ka nagtatrabaho tayo, minsan sapat ang kinikita natin, minsan kulang. Yan. So nararanasan po natin. Mayroon pong isang binata. Sa US po ito nangyari. Naghahanap po siya ng pagkakakitaan. Since na wala siyang ginagawa, ang gusto niya po magkaroon ng pera o pagkakakitaan para makapag-school next year. Now, itong bata na to, nag-apply po siya ng trabaho. Isa po siyang teenager. Now, ang trabaho na pinasukan niya, ang kasama niya po doon, mga kaibigan, mayroong mga bisyo. Sa madaling salita, parang napipressure siya masyado. Mayroong bisyo, naglalasing, nanigarilyo, yung mga kasama niya doon sa kanilang tinutuluyan. Madalit salita, mga kaibigan, tinanggap niya ang kanyang trabaho. At nalaman ng mga kaibigan niya na siya ay parang neutral. Kasi tinanong siya, itong bata na to, mga kaibigan at mga kapatid, siya po ay isang Kristiyano. Isa po siyang Kristiyano. Ang sabi niya, paano mo na napagsikapan at paano mo na pagnagumpayan na samantalang ang mga kasama niyo mo doon ay puro may mga bisyo. Mayroong sigarilyo, mayroong inumin, na samantalang ikaw ay Kristiyano. Alam niyo po ba ang kanyang sagot? Ang kanyang sagot, ang sabi niya, alam niyo, hindi ko na sinabi na ako ay isang Kristiyano. Sa buhay natin, mga kaibigan at mga kapatid, minsan naranasan din natin na magiging ganito tayo. Minsan, para ba tayong nasa neutral lang? Hindi natin sinasabi kung ano yung tinatayuan natin at pinanindigan natin kung ano yung ating pagkakilanlan. Ang sabi po dito, sa mga huling araw ng kasaysayan ng mundo, wala nang neutral. Kailangan po talaga nating mamili, mga kaibigan, kung saan po tayo. Ang Diyos ay tumatawag sa bawat isa sa atin na tumatayo sa kalagitnaan natin. Tinatawagan tayo na kung saan dapat tayuan natin at panindigan natin kung ano ang nararapat na gawin. Ito po ang prinsipyo ng Biblia. Kung ito ay nasa Biblia, paniniwalaan ko ito. Kung itong pag-aaral na to, mga kaibigan, iniulit po natin, kung ito ay nasa Biblia, paniniwalaan ko ito. Pero, kung ito ay sumasalungat sa Biblia o sa prinsipyo ng Biblia, hindi ito para sa akin. At sabihin natin, hindi ito para sa akin. Pero, kung nasa Biblia, paniniwalaan ko ito.
Sangayon po sa Revelation chapter 22 verse 17, at ang Espiritu at ang kasintahang babae ay nagsasabi, halika, at ang nakikinig ay magsabi, halika, at ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. Ang sabi sa talata, libre ang pagpunta. At inanyayahan tayo ng Panginoon na magkaroon ng buhay. Now, ang tanong, paano tayo tatayo sa ganitong kalagayan ng sanlibutan? Paano? Sangayon sa Revelation chapter 1, verse 5 and 6, doon sa umiibig sa atin at sa nagkalag sa atin, sa ating mga kasalanan, sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang panawagan ngayong gabi, mga kaibigan, tayo ay pupunta at manumbalik at kailangan nating sumampalataya doon sa umiibig sa atin at doon sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan. Ang bautismo ay sumisimbolo sa tipanan. Tandaan po natin ito. Sangayon sa talata ng Biblia, ang bautismo ay sumisimbolo sa tipanan, pangako at katapatan natin kay Kristo. Sa Mateo 28, talata 19-20, dahil dito, magsiayon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sangayon po dito sa talata, gawin ninyong alagad. Gawin lahat ng tao sa sanlibutan. Gawing alagad. Sangayon po sa talata ng 28-19, sa pagpapatuloy, na ituro sa inyo na sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang purpose ng Panginoon kung bakit nagkaroon ng mga alagad, para dumami yung kanyang mga alagad. Magkaroon ng tinatawag natin na tipanan sa pamamagitan ng tinatawag natin na bautismo. Mayroon pa akong katanungan sa mga kapatid po natin. Nasubukan niyo na po bang gawin yung mga bagay na ito? Nasubukan niyo na po ba o nakita niyo na po ba yung kaganapan ng ganito? Baka natatakot kayo. Kasi yung teacher may di ba? So ang sabi po dito, itinalaga natin ang dating katapatan kung tayo ay mabautismuhan. Tumatayo tayo sa kalagitnaan, ipinakita natin kung kaninong panig tayo kabilang. Alam po niyo, sa ibang mananampalataya, sa mga nakagisna nating pananampalataya noon, may mga ganito tayong nakikita o naranasan natin o mismo yung mga anak natin ay nakaranas ng ganito. Ang pagbibinyag ng ganito, ang tawag kasi dito, binyag. Okay? Nabinyagan, may mga ganitong binyag, no? Yung binyag na sa ulo lang binubuhusan. Naranasan na po natin. Ito yung mga ganito ng klase ng pagbibinyag. Mayroon ding binyag na, ayan, mga bata na binibinyagan. Mayroon ding oil, yung ginagamit dito, mga olive oil. Ganyan yung klase ng pagbibinyag. Yung iba't ibang mga binyag. Mayroon din pong inilulubog doon sa niebe. Yan. Ganyan po yung uri ng kanilang pagbibinyag. Sangayon po sa Ephesians o Episo, Kapitulo 4, ang talata 5, isang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo. Sangayon sa talata, isang bautismo. Pag sinabi nating bautismo, hindi na natin kailangan ng maraming baptism. Pero pag sinabi nating bautismo, kumakatawan ito sa anong paraan ng bautismo itinuturo ng banal na kasulatan. Paano nabautismuhan ang ating Panginoong Hesus? Ang sabi sa Episo, chapter 2, verse 10, ang sabi dito, ang mabuting halimbawa na siya nating lakaran, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kung ang ating Panginoong Hesus ang mabuting lakaran, siya yung pinakahalimbawa natin, paano nabautismuhan ang ating Panginoong Hesus? Matanong lang natin sa sarili natin, mga kaibigan, bakit hindi nagpabinyag ang ating Panginoong Hesus nung bata pa siya, yung baby pa siya? Diba? Kung ganun yung nakagisnan natin at itinuturo doon sa mga dati natin nakagisnan, bakit ang ating Panginoong Hesus hindi na siya nabinyagan nung bata pa siya?
Pero bakit nabinyagan o bakit nagpabautismo ang ating Panginoong Hesus sa ganyang edad? Anong meron sa tinatawag natin na bautismo ng Biblia? Sa Marcos 1:9, at nangyari ng mga araw na yaon, na nanggaling si Hesus sa Nazaret ng Galilea, siya ay binautismuhan ni Juan sa Jordan. At nang mabautismuhan si Hesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito nangabuksan sa kanya ang mga langit. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito, isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong lubos na kinalulugdan. Ito po yung sistema ng pagbautismo sa ating Panginoong Hesus. Merong kalapati na banal na espiritu na bumaba sa kanya. Merong tinig na ang sinasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kang lubos na kinalulugdan. Marahil mga kaibigan, kapag ka nagawa natin itong bautismo na katulad ng ating Panginoon Hesus, maririnig mo na ikaw mismo na nakakarinig ng ganong tinig sa ating mga puso. Ikaw mismo yung maglalakad doon sa tinatawag natin na tubig. Ito yung simbolo o ito yung example na kumakatawan sa ating Panginoon, walang iba kundi yung kanyang pagbabautismo. Ang banal na espiritu ay bumababa mula sa langit. Yan. Sa mga gawa, 10:38, kung paanong si Jesus na taga Nazaret ay binuhusan ng Diyos, Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Kapag tayo ay nabautismuhan, ang banal na Espiritu ang siyang mag-guide sa bawat isa sa atin. Ang trabaho ng banal na Espiritu ay bumababa mula doon sa langit, papunta doon sa ating Panginoon upang magbigay ng kapangyarihan sa harap na kaharapin ng tukso. Pangalawa, ang Ama ay nangusap mula sa langit. Sa Matthew 3, ang talatay 17, ito po ang sabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Kinasihan ng Ama ang anak, mga kaibigan at mga kapatid, ang patuloy na kaganapan doon sa ilog ng Jordan. Ang sabi po dito, ang mga mananampalataya mula pa noong una ay nakaranas na tunay na kaligayahan sa pagtanggap kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo. Alam po niyo, mayroong istorya sa Bible. Itong nakasakay sa kalisa sa kabayo na to, hindi man siguro perfect yung ganitong isina, pero ganito, no? Isa po siyang Ethiopian, ang tawag dyan Ethiopian. Nagbabasa siya ng aklat. Ang binabasa niya aklat dyan ay ang aklat ni Isaiah. Okay. Ang sabi dito sa istorya na to, sa mga gawa, 8, talatay 36 hanggang 39. At sa pagpapatuloy sa daan, at nagsadating sila sa dakong may tubig. Tandaan niyo po ito mga kaibigan. Ang sabi dito, mayroong tubig. Habang nasa daan sila, at sinabi ng bating, o itong Ethiopian, bating, narito, ang tubig, ano ang nakakahadlang upang ako ay bautismuhan? At sinabi ni Felipe, kung nanampalataya ka ng buong puso, ay mangyayari. At sumagot siya na sinasabi, sumasampalataya ako na si Hesukristo ang anak ng Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, ang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus, kailangan natin maipakita ito sa totoong sumasampalataya. Hindi lang doon sa sinasabi na sumasampalataya ako. Pero ang sagot dito ni Felipe, tignan niyo po yung kasunod. At ipinag-utos niyang itigil ang karo. At sila'y kapwa lumusong sa tubig, si Felipe at ang bating, at kanyang binautismuhan siya. At nang ahon sila sa tubig, katunayan patungkol sa bautismo, ang Ethiopian ay tumanggap kay Kristo. Pangalawa, ang kanyang pagbabautismo ay pagtayo sa kalagitnaan. Pangatlo, ang Ethiopian at si Felipe ay pumunta sa tubig, at ang Ethiopian ay nilubog sa tubig. Ito yung proseso na kung saan ang bating gusto niyang magpa-bautismo. Ang sabi niya, ano yung nakakahadlang?
Ang sabi ni Felipe, walang makakadlang, lumusong sa tubig at sila'y nagpabinyag. Ano po ang kahulugan ng bautismo? Sa mga kaibigan po natin, ang bautismo binyag sa atin ngayon, naakala natin simple yung ganong sistema. Pero sa bautismo na tinuturo ng Biblia, ang sa salitang Grego, ang baptiso nangangahulugan ay ilubog. O ilubog doon sa ilalim ng tubig. Yan po yung tinatawag natin na baptiso o yung bautismo. Kailangan natin malubog sa tubig. Para tayong naglalaba. Walang matinong tao na naglalaba na hindi niya nilulubog lahat ang kanyang damit. Maliban na lang kung siguro nagmamadali ka at yung mantsa, yun na lang yung labahan mo. Pero walang matinong tao, mga kaibigan at mga kapatid, na naglalaba na hindi nilulubog yung damit. Ganun din tayo, mga kaibigan, kung gusto nating maalis yung mantsa ng damit natin, ang proseso ng baptism, kailangan tayong ilubog din sa tubig. Ganito po yung sistema ng baptism. Noong unang siglo, ang iglesia ay nagsasaad ng pamamaraan ng pagbabautismo. Ano ba talaga noon yung baptism? Noon at ano yung binyag ngayon? Noong unang panahon, noong mga unang iglesia, mga kaibigan at mga kapatid, ipinapakita dito na meron po talaga silang malaking butas o hukay. Para lahat gustong magpabinyag, meron sila. Yan. Nakikita po natin. Ayan, no? Unang siglo ng iglesia ng Filipi. Yan, meron yan. Yun, nakikita po natin sa screen. St. John ng Litran, meron din po sila. Sa loob mismo ng iglesia, meron po silang baptistry, ang tinatawag po dyan o pabinyagan. Ayan. Ang ating kaibigang mga Roman Catholic, mayroon din po sila. Gumagawa din po sila nung unang siglo. Yan, ika-13th siglo, 13th century. Mayroon din po sila. Nilulubog din nila mismo yung gustong magpabinyag. Ganon yung proseso ng baptism noon. Leaning Tower ng Pisa Cathedral ng Baptistry. Yan, isa sa pinakamagandang baptistry. Yan, sa Turkey po natin makikita. Ganyan ang proseso ng baptism. Sangayon po sa Ravenna, Italy. Sa Ravenna, Italy po ito. Noong nagkaroon ng Council of Ravenna, taong AD 1311 sa Italy, na sa ikatuparan ang pagbiwisik at pagbubuhos ng tubig kapantay ng paglulubog sa tubig na siyang seremonya ng baptism. Ito palang wisik-wisik na nakagisna natin. Nagawa lang po ito noong after death ng ating Panginoong Hesus, 1311, doon mismo sa Italy. Ibig sabihin, ang original na ginagawa ang proseso ng binyag ng bautismo ay inilulubog talaga. Nangyari lang po ito noong 13 AD, noong wisik-wisik lang. Nangyari po ito. Yan. Sa mga kaibigan po namin, nasubukan nyo na pa bang ganito yung binyag? Nakaranas na po ba kayo ng ganitong binyag? Wala pa po? Wala pa? Okay. Ano po ang sinasabi ng Biblia tungkol sa baptism? Sa Romans chapter 3 verse 4, o hinibagan ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo ng kamatayan. Sinabi ko na po kagabi na ang kahulugan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus ay kumakatawan dito sa panibagong buhay na siya nating lakaran. Ipinapahiwatig dito na ang kamatayan ng ating Panginoon ay katulad din ng paglubog natin sa tubig. Na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay, sa pamagitan ng kalulatian ng Ama, ay gayon din naman tayo na makakalakad sa panibagong buhay. Yan po yung purpose ng baptism. Kailangan po nating magbagong buhay. Ito po ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus at muling pagkabuhay, nilibing at muling pagkabuhay. Bautismo. Pagkamatay sa luma at makasalangang pamamaraan.
ganito po isinasagawa ang bautismo. Kailangan ilubog ka sa tubig. Kailangan nating mamatay yung dati nating katayuan bilang isang makasalanan. Ganyan yung ginagawa. Nung nailubog na tayo sa tubig, pangalawa, pag bililibing ng ating mga kasalanan sa tubig na libingan. Kapag ka inulubog ka na, yung mga dati mong kasalanan, naiwan na doon sa, yung mga mancha natin, naiwan na doon sa tubig. O yung mga kasalanan natin, naiwan doon, na ikinukumpara doon sa libingan. Ganyan po yung prinsipyo. Pangatlo, pagkabuhay na maguli mula sa tubig patungo sa bagong buhay. Nung iahon tayo sa tubig, lalakad tayong kasama ng ating Panginoong Hesus sapagkat ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay. Ganon din tayo. Kasama tayong namatay doon sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Ang bautismo ay hindi nangangahulugang ikaw ay perpekto, kundi ikaw ay nakatalaga kay Kristo. Mamimili po talaga tayo mga kapatid kung saan talaga tayo. Ang bautismo ay hindi rin nangangahulugan ng katapusan ng buhay, kundi ito ay panimula. Naalala niyo pa ba nung nabautismuhan ng ating Panginoon? Pagkatapos ng nabautismuhan, dinala kaagad siya ni Satanas para tuksuhin. Ang sabi dito, ang bautismo, ito yung panimula ng buhay natin na kasama ang ating Panginoong Hesus. Ang bautismo ay nagbibigay buhay, kahulugan, tungo doon sa ating paglaya. Ang bautismo ay nagbibigay sa atin ng espiritual na kapangyarihan sa ating buhay. Ano ang mangyayari kung tayo ay mabautismuhan? Marahil yun ang tanong, bakit laging bautismo? Bakit laging bautismo? Sapagkat ibig ng Diyos na mamuhay tayo nakasama niya. At ano ang mangyayari kung tayo ay mabautismuhan? Sa ayon po sa Acts chapter 2 verse 38, bawat kasalanan ay papawiin. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo. Hindi sapat ang magsisi lang. Sabi sa talata, magsisi kayo at magbautismo. Pwede bang magsisi na lang ako? Hindi na lang ako magpabinyag. Pero sangayon sa talata, ang sabi niya dito, sinabi sa kanila na Pedro, magsisi kayo at magbautismo. At ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng ating Hesus Kristo, sa ikakapatawad ng kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu. Sangayon din sa kwento ng Ethiopian kanina, sumasampalataya naman ako, pwede bang hindi na ako magpabautismo? Pero ano sabi ni Filipe? Walang makakadlang. Nandyan ang tubig. Kailangan nating magpabautismo. Hindi sapat ang sumasampalataya. Hindi sapat ang magsisi. Kundi ang sabi sa talata, magsisi kayo at magbautismo upang matanggap natin ang banal na Espiritu. Now, ang tanong, paano naman yaong nagnakaw na pako sa krus? Yan ang tanong. Hindi na makapagpabinyag yan. Papaano ngayon? Pero ang sagot sa ganitong kalagayan, mga kaibigan, kung itong tao na to, kung hindi siya napako sa krus, saan kaya siya pupunta? Yun ang tanong. Kung ang tanong natin, paano naman yung nagnakaw na napako sa krus, hindi po nabinyagan, pero naniwala at sumampalataya at nagsisi kanyang kasalanan. Pero what if, kung itong tao na to, hindi siya napako sa krus, saan kaya siya pupunta? Kung siya nga sa kalagayan ng ganon, ay naniwala at nagsisi, how much more pa kaya tayo mga kaibigan at mga kapatid, na ganito yung kalagayan natin, na pwede pala natin gawin. Sang-ayon doon sa kalooban ng ating Panginoon. Pangalawa, ang Espiritu ay nagbigay sa atin. Sa Marcos 1:10, at karakarakang pag-ahon sa tubig, nakita niya ang biglang nangabuksan ang mga langit at ang Espiritu na katulad ng isang kalapati na bumababa sa kanya. Sa mga nakaranas na mabinyagan, sa ating mga kapatid, kung nakaranas man kayo ng rebaptism sa ating mga kapatid at sa mga kaibigan po natin na hindi pa naranasan, kunin ko po yung sitwasyon na nakaranas ng ganitong binyag, na itong kalagayan ng sinasabi ng Marcos 1:10, na ang kalagayan na akala mo yung kalapating bumababa sa langit, yung Espiritu Santo, ganito kaganda at kasarap yung pakiramdam na kapag ka nabinyagan at naahon ka, ito yung naka-experience na nabinyagan. Ganito kasarap
yung pakiramdam ng ating Panginoon na kapag ka nabinyagan ka, yung pakiramdam yung Holy Spirit nandyan sa atin. Ganito yung ibig ng Panginoon. Sa Gawa 2:38-39, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo, ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo, sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan at anggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat na nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Maging ilan. Hindi ho pinipili dito kung anong kalagayan meron tayo. Ang sabi ng Panginoon, maging ilan. Noong unang panahon, ilan kaya ang nabibinyagan at tumatanggap sa kanila araw-araw. Kung ikaw ay tawagin ng Diyos na tumatanggap ng bautismo at maging malinis, nangako rin naman ng biyaya ng Espiritu na siyang magbibigay ng kapangyarihan sa inyong buhay. Sa pangatlo, ano ang mangyayari kung tayo ay mabautismuhan? Tayo ay pinagtibay ng pamilya ng Diyos. Sa Gawa 2, ang talatay 41, yaong mga nagsitanggap ng kanyang salita ay nabautismuhan at nagparagdag sa kanila ng araw na yaon ng 3,000 kaluluwa. Araw-araw, 3,000 ang nagpapabinyag. 3,000 ang tumatanggap sa ating Panginoong Hesus. Ano ang mangyayari sa 3,000 na to? Ang 3,000 na to, araw-araw sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at nagsama-sama at nagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong mga naligtas. Ito pa lang 3,000 araw-araw, idinaragdag ito sa iglesia sapagkat sila ay niligtas ng Panginoon. Araw-araw po. Ano-anong hakbang bago magbautismo? Ano-ano mga hakbang bago magbautismo? Una, magsisi. Sang-ayon po sa Romans chapter 2, verse 4. Ang sabi doon, hindi ka pwedeng magsisi sa iyong sarili. Kundi ang Diyos pa rin ang magsasabi, Diyos pa rin ang magbibigay sa atin ng liwanag para makapagsisi. Hindi tayo makapagsisi sa ating sarili. Kung hindi mo makita ang kabutihan ng Diyos at ang mag-aakay ng kabutihan ng Diyos, tayo ay hindi pa rin makapagsisi. Kaya napakabuti ng Panginoon na ang baptism ay inilalapit tayo sa kalooban ng Panginoon. Tunay na ang kalungkutan at pagtalikod sa kasalanan. Yan po yung magsisi. Ang pagsisisi ay pagtalikod ng kasalanan. Pagkatuto, mga katuruan sa pananampalatayang tatanggapin. Mga pangyayari sa Biblia na kung saan ang mga tao ay muling nabautisan. Mayroon ba sa Biblia na once na nabautismuhan ka, pwede pa bang magpabautismo ulit? Sang-ayon po sa Gawa, chapter 19, verse 2 and 5. At sa kanila ay sinabi niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo na kung kayo'y magsisampalataya? At sinabi niya sa kanila, hindi man lang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. Ang turo ng Panginoong Hesus, Espiritu Santo, ang gumagabay sa atin. Pero ang turo ni Juan Bautista ay patungkol doon sa Mesaya na darating. Pero ang sabi dito, nung nalaman na ang katotohanan na masigit, na nalaman nila ang katotohanan, magkaroon ng tinatawag natin na rebaptism. Mayroon din pong mga rebaptism. Ang isang individual, maaaring magkaroon ng kagustuhan na muling magpabautismo. Kung sila ay minsang nabautismuhan at napahiwalay kay Kristo, ngunit nagpa siyang bumalik ulit. Ito po ay pinahihintulutan ng Biblia. Pangalawa, kung sila ay Kristiyanong nakatalaga sa pagtuklas ng katotohanan at nagkaroon ng pagnanais na makabilang sa mga taong sumusunod sa kautusan ng Diyos. Gaano ka-importante ang bautismo? Mayroong istorya sa Bible. Sabi dito sa Juan 3, ang talatay 5. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipinanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng
Diyos. Sang-ayon po sa talata ng Biblia. Kailangan po natin maipanganak muli. Saan? Hindi po tayo pwedeng ipinanganak na liliit tayo at ipinanganak ng nanay natin. Hindi po ganun yung ibig sabihin ng Biblia, mga kaibigan. Kailangan natin ipinganak sa tubig, kailangan natin magsisi at tanggapin ang Espiritu Santo. Sa Marcos 16, at talata ay 16, ang sumasampalataya ay maliligtas. Yun ba yung sabi ng talata? Ang sabi sa talata, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Sa 2 Korinto 6:2, sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas, kita'y sinakluluhan. Sino po sa inyo nakasubok dito na kapag wala ng bigas, nananalangin kayo? Sino po nakasubok sa atin dito na pag sumakay ka ng tricycle, nananalangin ka? Sino mga estudyante dito na kapag ka nagtitik kayo ng exam, nananalangin kayo? Sino sa atin dito na lahat ng ginagawa natin, nanalangin tayo? Sino sa inyo dito na bawat araw, bawat umaga, bawat hapon, nananalangin at humihingi ng tulong sa Panginoon? Sinong hindi nananalangin sa atin? Pinaka-worst na talaga yon. Ang sabi ng Panginoon, sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas ay sinakluluhan kita. Lahat ng request natin, pinakikinggan ng Panginoon. Parang si Jeannie na lang to, Panginoon, bigyan mo naman kami, Panginoon, bigyan mo naman, Panginoon, bigyan mo naman. Ito yung sabi ng talata, sa lahat ang oras ay pinakinggan kita. Pero, sa panahon ngayon, siya naman ngayon yung hihiling sa atin. Kahit sa panahon ngayon lang, ang sabi ng talata, sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan. Narito, ngayon, ang sabi niya, ngayon, ang panahong ukol, narito, ngayon, ang araw ng kaligtasan. Napakabuti ng Panginoon. Hindi niya sinabi, bukas na lang kita ililigtas, bukas na lang kita pakikinggan, bukas na lang kita. Hindi. Pero ang sinabi niya, ngayon ang ukol ng kaligtasan. Napakabuti ng Panginoon. Minsan nga, advance pa. Advance pa ang Panginoon kapag ka nagbibigay siya ng blessing sa atin. Yun nga lang yung edad natin, na umabot tayo ng 50, na umabot tayo ng 30, na umabot tayo ng 40, 50, 60, 70. Blessings na masyado. Pinakikinggan tayo ng Panginoon. Pero sa panahon ngayon, siya naman ang nananawagan sa atin. Kahit ngayon, gabi, ang sabi niya dito, ngayon ang araw ng kaligtasan. Sa Gawa 22, ang talatay 16. At ngayon, bakit ka tumitigil? Siguro marahil iniisip natin, saka na lang ako magpabinyag. Wala namang problema, nanalangin naman ako. Sumisimba naman ako. Sabi ng talata, at ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka. At ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Mga kaibigan at mga kapatid po namin, sa gabing ito, nananawagan po ang ating Panginoon na hugasan natin ang ating mga kasalanan sa pagtanggap sa ating Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya, sa pamagitan ng pagsisisi, at sa pamagitan ng pagbabautismo. Mayroon pong second to the last slide na lang po ito. Mayroon po isang kwento, South Africa. Ang pangalan ng pastor ay si Dwayne. Kaya po ako nagkakamali ng pronouns. Ang South Africa, medyo ang tubig doon, medyo malayo. No, malayo. Ngayon, ang pastor mayroong itinalagang baptism. Talaga siya ng baptism, maraming nagpabinyag, maraming nagpabautismo. Nagkaroon ng mensahe. Mayroong dalawang babae
na gustong magpabinyag. Ang problema, mga kaibigan namin, ang pastor, nakauwi na. Ang ginawa ng babae na to, si Berta ang pangalan, sa South Africa. Dalawa silang humabol doon sa pastor. Ang pastor, 30 kilometers, nilakad lang nila to. Ang purpose nila, Berta, mga kaibigan at mga kapatid, kung bakit sila sumusunod doon sa pastor, ang purpose nila, walang iba, kundi magpabinyag. Ang sabi ng pastor, bakit nilakad nyo lang to pagkalayo-layo? 30 kilometro, bakit nilakad? Alam po ba ang sagot nila, Berta? Pastor, gusto naming pabinyag. Anong rason? Bakit gusto magpabinyag? Alam po ang rason ni Berta. Gusto na naming umuwi. Gusto ko na naming umuwi. Saan? Sa langit. Uwi na tayo, mga kaibigan. Uwi na tayo, mga kapatid, sa inihanda ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Hindi na safe yung sanlibutan. Kaya uwi na tayo. Ang pag-uwi natin doon, kinakailangan natin magsisi, magbautismo, alang-alang sa kamatayan at kamatayan na natin ang ating Panginoon. Inanyayahan po tayo ng Panginoon sa gabing ito na sa pagbabagong buhay natin, tanggapin natin ang Espiritu Santo sa pamagitan ng paglubog at iiwanan natin ang mga dati nating mga kasalanan. At once na nagawa natin, masayang-masaya ang Panginoon at ang lahat na nandoon sa langit ay umaawit na ang isang tao na to ay nagbabalik loob kahit gaano man kadaranasin, kahit ilang kilometro, kahit anong klaseng paghihirap, makamtan niya lang ang pangako ng ating Panginoong Hesus. Pagpalain po tayo sa gabi pong ito. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal kailan maitatanyag kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal kailan maitatanyag kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat? At kung ang araw mo'y lumipas na,
hindi ngayon, kailan pa. Mga kaibigan po namin at mga kapatid, sa mga oras na ito, kayo po ay amin pong inanyayahan upang tanggapin ang pangako ng Panginoon. At inanyayahan po namin kayo na sama-sama nating yung pangako ng Panginoon mapunta sa atin at iklim natin. Kung tayo po ay sumasang-ayon, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Dakila at mahabagi naming Panginoon, diyan kayo sa kataas-taasan ng mga langit ngayon. Muli po naming ibinabalik ang papuri at pasasalamat sa inyong Ama, ng inyong utos, gawing alagad ang lahat ng mga tao dito sa sanlibutan, Panginoon, upang makasama at makapiling po namin kayo diyan sa langit na inihanda niyo para sa amin. Panginoon, ang topic na ito patungkol po sa pagsisisi at paghuhugas ng aming mga kasalanan, Panginoon. Sa pamagitan ng aming pananampalataya sa aming Panginoong Hesus, tunay na kami po ay sasama po sa inyong mga pangako, Panginoon. Tulungan kami na mangusap ngayong gabi. Magpakita po kayo, Panginoon, sa aming mga panaginip. Magpakita po kayo, Panginoon, sa mga tao na nag-iikot sa amin at magpapaliwanag sa amin bilang instrumento ng inyo pong mga salita. Patuloy niyo rin pong kaming ingatan sa aming mga daan, sa aming pag-uwi, Panginoon. Tulungan kami, bawat isa na tanggapin ng aming Panginoong Hesus. Ito lamang po ang aming hiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay. Kumusta? Muli ay magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, so tayo po ay dito na sa huling portion. At tayo ay, bago tayo uwi, ay magmerinda muna tayo. So habang tayo po ay sasagot sa ating mga kaunting mga katanungan dito, ay tanggapin din natin ang merenda na ibibigay sa atin ng ating mga naghahanda. Okay? So atin pong review ng konti kung atin pong naunawaan at meron po tayong atin pong masagot ang mga katanungan. Ayon po sa ating mga naghanda dito ay mayroon tayong giveaway na mga